Isang mapagpalang araw po sa inyo mga partners. Welcome back po sa aking channel, Partner Rafi TV. So ngayong araw na ito po ay napakasaya ko. Kasama ko ang aking buong pamilya siyempre. Dahil ngayon po ay ang aking ika-42 taong kaarawan. So siyempre gusto ko pong magpasalamat unang-una sa Panginoon sa lahat po ng kanyang mga paggabay at biyaya sa akin, ganun din po sa aking pamilya. So gusto ko magpasalamat sa mga bumati sa akin ng maligayang kaarawan. Siyempre sa aking mga kaguro sa Palar Integrated School, sa pangunguna ng aming principal, si Dr. Magdalena Centeno, sa aking mga estudyante, sa aking mga mag-aaral, siyempre sa aking mga kaibigan, mga kamag-anak, kapatid, maging sa aking mga Facebook friends. Maraming salamat po sa inyong pagbati. So, ngayong araw na ito, mga partners, hayaan nyo pong ako'y magdrama ng konti. So magdrama, kasama ko itong kasi napaka-importante sa akin itong ika-42 yugto ng aking buhay. So ano po ba yung aking mga, unahin ko yung aking mga gustong ipagpasalamat. So unang-una, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na ako po ay nabiyayaan ng isang masayang pamilya. At sa loob po ng 22 taon ay kami po ay nagkatsagaan na magkasama-sama. Sila po'y kasama ko at naging matatag po ang aming samahan. At syempre, pinagpapasalamat ko rin po ang aking mga anak na sila po ay naging mga mababait, mga masisipag pong mag-aral. Itong tatlo na to, si Ate Nieva, si Andrea, siyempre ang aming bunso, at saka itong si Ate Casey. So salamat sa Panginoon sa paggabay sa aking buong pamilya. Pinagpapasalamat ko rin po na nasa kabila ng aming mga pinagdaanan ko, ito po ay aming nalampasan sa tulong ng Panginoon at siyempre sa tulong din ng aking misis, sa suporta niya sa akin at itong aking mga anak. Lagi rin akong tinutulungan at nagiging masaya kasi sila nga po yung aking inspirasyon. So nagpapasalamat din ako sa aking pagkapasok sa Department of Education sa loob ng 9 na taon. Siyempre, alam nyo naman, hindi naman lingid sa aking mga kakilala na grabe yung aking pinagdaanan na sa hindi tamang panahon ay hindi handa. Nagkaroon ako ng pamilya pero hindi nawala sa isip ko na mag-aral. At sa awa ng Diyos, si Mrs. Nagawa din niyang makapag-aral, makapagtapos. At siyempre, ako naman, paglipas ng 10 taon, nakapag-aral din. At naging guro, nakapasok sa Department of Education. Ngayon ay 2014. 2014 ako na, January 15, 2014. So, ilang taon na ako sa DepEd na? 2014. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So 9 years. So 9 years na ako sa DepEd. Nakakatuwa. Hindi ko namalayan na sa gabay at tulong ng Panginoon ay nalampasan ko na ang 9 years. So nakakatuwa. Isa pa, siyempre pinagpapasalamat ko din na sabi ko nga ay hindi naman ako gaanong kagalingan, ay nabigyan ako ng iba't ibang uri ng trabaho. Hindi lang yung pagiging class advisor, kung hindi yung SDR RMC coordinator na ibigay din po sa akin,
yung paghawak ng Boy Scout Coordinator, school facility, school safety. So maging noon, nahawakan ko rin ang Red Cross sa aming paaralan. Meron pa ba akong hindi nasabi? Itong gulayan sa paaralan, naranasan ko rin. At salamat naman, kahit pa paano ay nagampanan ko naman din po yung mga ganong trabaho. At para bang ngayon yung time na kahit pa paano nakakapag-guide na rin ako sa ibang teacher sa mga natutuhan ko na kung ano yung mga magawa ng mga program. At salamat naman din ako at meron ding mga teacher na nagtitiwala. Siyempre, sa aking school head na lagi ding kahit pa paano ay nagtitiwala din sa akin. At pinagpapasalamat ko din sa Panginoon at siyempre sa rekomendasyon ng aming principal na nung from 2014 up to 2020 ay na-reclass ako bilang teacher 2. Teacher 2. So, ngayong nung December 2022 ay bumaba ang memo na na-approve na yung aking reclass para naman sa teacher 3. So maraming salamat sa Panginoon at siyempre sa aking mga kasama sa kaguruan. Maraming salamat. Kahit pa paano, pinagpapasalamat ko rin nga pala ay yung sa kabila ng hirap ng buhay, busy ay naipagpatuloy ko, nakapag-aral din ako kahit pa paano ng aking maed. So yan. Ano pa ba ang aking mga pagpasalamat maliban doon? Siyempre, yung mabuting kalusugan. Salamat din. Kahit minsan, mayroong mga sakit-sakit, pero sabi nga, nalalampasan naman po. Ganon din itong aking mga kasama sa pamilya. So, mayroon pa ba ako nakalimutan na magpapasalamat ko? So, baka meron ako nakalimutan. So, ito na. Wala masabi itong mga kasama ko. Siyempre, pagdating naman sa aral sa buhay, medyo marami-rami na rin yung aking mga nakasalamuha. Siyempre, dito sa Metro Manila, iba-ibang lahi, iba-ibang ugali ang makakasama mo. So, natutuhan ko na dapat pala ay palagi tayong maging humble, maging mapagpakumbaba. Hindi tayo palaging yung makikipagmataasan kasi hindi pagpapalain ng Panginoon yung taong mapagmataas. Siguro kung may mga tao na hindi talaga natin mapakisamahan base sa aking karanasan, siguro medyo iwasan na lang natin pero hindi na tayo mainam na makipag-away. Kasi noon, ako, minsan nakikipag-away din ako. Mahirap ang makikipag-away. So, after noon, marirealize mo, dapat pala hindi mo na ginawa. So, pinakamaganda, iwas na lang. Tapos, ipag-pray din natin, siyempre, yung ating mga kaaway. Kasi kahanga-hanga yun. Kapag ka daw nagawa nating ibigin yung ating mga kaaway, mas kahanga-hanga yun. Tapos, syempre, sa aral sa buhay, yung mga pagkakataon na lahat ng bagay ay dadaan sa proseso. May mga pangarap tayo na hindi naman natin kaagad ito makakamtan. Minsan, sa sobra nating pagmamadali, na ma-achieve agad natin yung ating gustong marating ay sabi nga, ito nga siguro sa iba alam nila ito pero hindi ko na ito masyadong i-elaborate yung minsan pagmamadali natin na tayo ay yung mga sa buhay, minsan ay nai-scam tayo ng ibang tao, nai-scam tayo. So lahat ng bagay dapat ay nasa tamang proseso, hindi tayo nagmamadali kasi lahat ng pagkakataon ay darating kung ano man yung ating pangarap sa tamang panahon. So, ayan, nasabi ko na yung aking pasasalamat
yung aking aral sa buhay. Ito naman yung wish ko. So, ang wish ko, sana po ay patuloy kaming gabayan ng Panginoon. Bagamat hindi perpekto ang aming mga pag-iisip, ang aking pag-iisip, may pagkakataon magulo din. Gabayan ng Panginoon. Igiyan niya ako sa tamang landas. Unang-una, para sa aking profesyon bilang isang guro. At syempre bilang isang magulang, sana ang aking bawat gagawin, ang aking bawat iisipin, ang aking bawat gustong mangyari, nawa ay maging kaaya-aya o kalugod-lugod siyempre sa paningin ng Panginoon. Kung ano ikakabuti, yun sana ang mangyari. So, siyempre, wish ko rin na kaligtasan at kalusugan ng aking pamilya. At siyempre, isa sa pinaka-wish ko talaga dyan, hindi lang itong pamilya ko, kundi yung mga kamag-anak ko, mga mahal ko sa buhay, na nasa probinsya, mga magulang ko, mga nasa Quezon Province, sa Batangas, nawa, gabayan din sila ng Panginoon. Yan. Tapos, siyempre, itong aking anak, gagraduate na po ito ng college. Sana gabayan ng Panginoon, makagraduate muna, magkatrabaho, pag stable na, saka siya magkasawa. Yan, wish ko. At ito naman, si anak ko, ganun din. Second year na ito ngayon. After ng SEM na to, makatapos na ng second year. 2 taong pang bubunit. Medyo malaki-laki pa. So mag-aral kang mabuti, anak. Kaya ang wish ko talaga. Siyempre sa anak ko na ito, maging mabait, lumaking mabait na bata, at mag-aral din mabuti. Tuloy lang yung mga ginagawa nating pagpapractice ng vlog kasi makakatulong yun para mas lalo pang matuto. At siyempre, si Mrs. ay sana wish ko ay lagi niya ako maunawaan. Kahit na minsan, sabi nga niya ay ako may baltik. May baltik, siyempre ganyan. Hindi nawawala yung ating mga ugali, lumalabas yan. So, sana maunawaan. Ano pa yung wish ko? Wish ko na lagi akong bigyan ng Panginoon ng mahabang pasensya. Mahabang pasensya, siyempre, sa aking pagtuturo, laging manaig yung aking pagmamahal sa aking mga estudyante para magampanan ko ang aking tungkulin. So, ano pa ba? Siyempre, sana pagkalooban din ako ng Panginoon ng kaluwagang pinansyal na kaluwagan. At ganun din naman ang lahat tayo, hindi lang kami. So ayun, yun po ang aking wish. So ngayon naman, ang gusto kong mangyari ay magwi-wish yung kung hindi lang wish, kung ano pong gusto nilang sabihin sa akin, kung ako'y kanilang ilaglag ngayon. Wish naman. So, okay lang sa akin kung anong gusto nila sabihin. Sige, papangunahan ni Mama. Mama, sige, ikaw muna, Mama. Wala kong sasabihin pa. Ha? Wala akong Sige, si Mama muna. Wala. Sige, Mama. Ikaw nga. Sige. Ang haba naman ang sinabi mo pa. Happy birthday! Sana gabayan ka lagi ni Lord. Bigyan ng malakas na katawan. At saka, bigyan pa ng mahabang buhay. Maraming birthday. Thank you sa pagiging mabuting ama, asawa, at pagiging mabuting tao. Love you. Okay, ikaw naman ate. Ano naman ay masasabi? Ayan. Masasabi ko ay happy birthday, Hope. Sige. Salamat. Ikaw pagpalain. Good health. Long live. Mabuhay. Okay. Thank you. Eba na. Yan. Eba, ikaw naman. Anong masasabi mo kay Papa? So, happy birthday pa. I am so thankful for this day na pinanganak ka kasi without you and Mama, edi wala kami dito. So, I am thankful that you are born. And second, I want to thank you for all your hard works, your sacrifices, for everything that you did for us. Kasi
Ang dami-dami na natin pinagdaanan mula pa nung maliit na kami hanggang sa paglaki. So hanggang ngayon, nakikita pa rin namin na yung pagsisikap mo para maging masaya ang aming buhay. And I want to thank you for giving me my sisters. Siyempre, masaya yung buhay natin kasi kompleto tayo. Thank you for staying sa pamilya natin. Thank you kasi kompleto pa rin tayo hanggang ngayon despite all the struggles and sa mga challenges and hardship na naranasan natin, hindi tayo sumuko and magkakasama pa rin tayo. And I know we're not a perfect family. Meron tayong mga away, nagkakagalitan tayo, madalas trip kayo, ganon, tapos madalas napapagalitan. Pero I understand naman. Kasi madami na kayo na pagdaanan. Siyempre, kami nga, sabi nga, madami pa kaming bigas na kakainin para malaman namin yung mga alam nyo. So, yun. Sana ay pagtagal ay mas lalo pa nating maintindihan ng isa't isa at sa mga dadating na mga pagsubok. Sana ay mas maging matatag tayo, mas maging matibay at mas maintindihan natin yung isa't isa. Sana matuto tayong kontrolin ng ating mga emosyon, gayon. Tapos sana, syempre, yung last one is, sana ay mas marami pa kayong birthday, kayo ni Mama, para makita nyo kami na abutin yung mga pangarap namin, mga pinaghirapan nyo, and syempre, makita nyo na kung magkakaanak man kami o magkakaapo, sana umabot man kayo. Yan lang po. Thank you. Okay, maraming salamat ninyo, ha? O, ikaw, Bibi, ano masasabi mo kay Papa? Wala. Ayan, si Bibi medyo masama po pakiramdam ngayon, kaya, sabi mo na lang, I love you, Papa. I love you naman. Sino to? Sabi mo na lang, I love you, Papa. Oo, nahiya sa camera ngayon si Bibi, si Alexandria the Explorer. So, yan po, simple lang, merong niluto. Katuntuwa rin po ako mga partner, itong anak ko, hindi talaga ito nagluluto. Pero ngayon, pagdating ko kanina, ay nagluluto ng carbonara. Ito, nandyan. Nagluluto. So, tuntua ako kasi nag-effort talaga siya, nagluto ng carbonara. At syempre, si mama niya, ito, carbonara, yan. Thank you, ate, ha. Tapos, nagbili din ng fried chicken. Bumili pa ng cake, si mama. So, thank you very much. So, simple lang ang aming selebrasyon. Ang mahalaga ay makaraos. So, kakain na po kami. Mga partner, salamat po sa inyong panonood at paalam po pansamantala. God bless po. Bye-bye muna tayo. Bye-bye. Bye-bye po. Ayan. Thank you. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, thank you.